Welcome one and all to another edition of the Cinegeeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide. I'm Roy, still joined by my lovely co-host Angela. Hello! Hey Angela! And for today's episode, we will be talking about a topic that's been a long time coming. Ilang taon na natin gustong gawin to. Bago pa tayo nag-podcast actually. Tagal na nating parang every time. Parang to, ano siya, mini podcast, micro podcast episode tuwing pauwi tayo galing ng sinihan. More like rant session lang talaga. Ay nako. So yan, tanga, magiging rant session to. We're gonna be talking about our biggest pet peeves na ginagawa ng mga kasama natin sa sinihan. Nakakainis. Or in other words, cinema etiquette. Cinema etiquette. Sins against cinema etiquette. Cinema sins. Iba yung cinema sins eh. Di ba yun yung nagpo-point out lang ng mali sa sine? Ting! Yung ganun. Sinihan sins. Sinihan sins. Oh, yung ganun yan. Sinihan sins. Sinihan sins. Yup. Of course, but before we continue, we'd like to remind everyone who hasn't done so to follow our pod wherever you listen to podcasts like Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. And don't forget to follow us on Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Letterboxd, X, formerly known as Twitter, and Blue Sky. So you can join in on the fun. And also visit our website, www.cinegeekspod.com, for the latest in movie and TV news and reviews. Send us your questions, suggestions, and feedback. And of course, your rants then. I'm pretty sure marami rin kayong horror stories. Come on. Send them all to our email address, cinegeekspod@gmail.com. And by the way, please join us on our Facebook group called Cinegeeks PHHQ. There you can interact with us and with your fellow Cinegeeks. Yes. So, let's rip the band-aid off. Okay. Dumiretso na agad tayo. This is gonna be freewheeling. Wala tayong parang yung top, hindi siya top list, gano'n. Hindi. Just Top 10 sinihan ay, scenes. Hindi enough yun. Meron tayong isang screening na naimbitahan tayo. Na, to be fair naman, maganda naman yung sine. Okay? Pero apparently, the movie was supposed to be parang a movie where the crowd reaction was a very big thing. Yan. As for every horror movie, Mga I think. yes, Especially for horror movies. Especially for horror movies. Na may isang guest, sabihin natin guest, may isang guest doon sa sinihan na sobrang, my God, walang tigil ang commentary. Live commentary. As in like live commentary, like tipong para akong nakabukas yung DVD commentary habang nanonood ako ng sine. Yung tipong gano'n. Na parang, yes, discussion ng sinihan or pinapalit sa sine is good and encouraged. We love that. We love talking about movies. That's why we have a movie podcast. Exactly. Diba? Pero would you agree na there is a time and place for discussion ng mga thoughts mo about the movie you're watching? Ano ba, dapat bang habang nanonood or after naman? After, of course. There's of course time and place for everything. Especially kapag nanonood kayo ng scene. Di ba meron namang piniplay sa umpisa ng movie na parang keep your voices to a minimum, turn off your phones. We have to talk about the phones later. Pero, We'll get to that later. Pero meron namang parang PSA ang mga sinehan. Like SM Cinema, like Ayala Malls, reminding our cinema goers to, respect other cinema goers, diba? Tama. Or parang observe proper cinema etiquette. Kasi that's just basic human decency for That's me. true. It doesn't really have to parang kailangan talagang i-sit down ka and sabihin sa'yo na eto ang rules sa sinihan. Bawal ganito, bawal ganyan. Kasi parang it's etiquette. You don't have to teach it. Parang it should manners. come naturally, diba? Tama. Yung tipong parang kung ikaw nasa labas ka ng bahay, I mean, lumaki tayo dun sa sinasabi na parang kung ano yung ugali mo na masama sa bahay, huwag mong dadalhin sa labas. Yung ganon. Na tipong, kung tipong, halimbawa, manonood ka ng TV, tapos may running commentary ka habang nanonood ka, kung sa bahay nyo okay yun, wag mong i-assume na okay yun sa labas. Sa ibang tao. Sa ibang tao.
Masabi ko lang na parang kung yung discussion ng sine, talagang meron ka talagang gustong sabihin sa katabi mo. Like, ako naman, hindi ko naman sasabihin na I'm innocent, na I don't want to say something to you, lalo na pag pinapanood tayo. Pero, kapag may ganong klaseng gusto kong sabihin sa'yo, lalapit ako sa'yo ng sobrang lapit at ibubulong ko sa'yo. Yun. I think, yun naman, parang it's observing, what is suggested to be, parang keep your voices to the parang, remember si Ross sa Friends na parang, parang, yan. Very that. Pwede naman kayong magbulungan ng parang, okay, you have an inside joke about something. Yes, that's true. We always do that. We have na parang, may parang nudge moment tayo habang nanonood na parang, uy, may pusa. yung mga ganung bagay, di ba? Parang cute ng pusa. Parang si baby natin. We do that very, very, very discreetly. Yes, we do. And yung to the point na hindi ka makakaistorbo ng mga katabi mo. Oo. Yun. Or, sige, yung ganyan, ayoko sabihin na, sige, papayagan ko. Pero, at least yung mga ganyang usapan or yung mga running commentary ng mga taong maiingay sa nihan, at least about the movie. Merong subsection yung pet peeve ko na yung mga maiingay sa sinihan eh. Yung tipong uupo sa loob ng sinihan, tapos mag-uusap na tipong parang, hi girl, alam mo ba yung nangyari sa opisina kanina? Ay, ano mo, nakakainis yung boss ko. Ay, parang, my God! Talagang pumasok kayo sa loob ng sinihan para magkwentuhan kung kumusta yung araw nyo. Ang dami-daming Starbucks sa paligid, ba't hindi kayo nagkape? I remember that. Oh God. I remember this one time, nanood tayo ng isang movie na yung parang, anniversary ng isang sci-fi movie lately lang. Tapos IMAX yun. Tapos may naupo. Tapos, nagkwentuhan sila about their day. Tapos parang, alam mo yung parang napapaisip ako na parang, talagang gumastos kayo ng almost 1,000 per ticket. Para manood ng IMAX and not even pay attention to the movie. Exactly. Parang sinayang nyo yung pera nyo, sinayang nyo yung oras nyo, and nakakasira din kayo sa experience ng iba. Ibang tao. Diba? I don't wanna hear about your day. Exactly. Talagang tandang-tanda ko yun kasi katabi ko yun. As in talagang tipong yung parang nag-aaway ata sila. Oo. Awkward. Talagang parang nag-aaway sila. Tapos, buti na lang, alam mo yung, if this was me 10 years ago. Okay. Yan. Kaya sabi ko na, I'm a changed man. Kung this was me 10 years ago, talagang may rakus na dyan. Parang, can you please shut the F up? Pero sabi ko na lang sa kanila, sabi ko, can you please bring your conversation outside? Tumahimik na. Yan. So, that's how you would approach that kind of situation. Yun, yung ganon. Di ba? Ako kasi, alam ko meron na rin ako nasaway na ganyan sa sinehan one time. Pero matagal na. Tapos parang ang ginawa ko yung parang style ni Ross na parang, excuse me. Gawa na ako. Can you keep it like very, very friends? Baka mamaya, inano ka pa nun, tinanong ka, ha? Sabi ko sa kanya. Ay, nako. Shout out to all the Friends fans out there. Fans, yes. So, yun. First pet peeve natin. Siguro, ililimit natin siguro 4. Tigdalawa lang tayo kasi kulang. Kung ano yan, mamabot tayo ng maging super episode at 5 oras. Hindi naman. Siguro God. yung mga pinaka memorable horror stories lang natin sa sinehan na mga pet peeve natin. True. Siguro ako... Ikaw naman. Next. Ang sa akin naman yung mga nagsi-cellphone. Ayoko ma-demonetize. Alam mo yung sobrang bright ng cellphone sa sinehan. Tapos, alam mo pa yung tipong ganito siya, 'di ba? Nakaupo kang ganyan. Tapos, ganito pa siya nakapwesto, nakasalampak siyang ganyan. Tapos, nakaganyan siya, Alam mo yung tipong feeling ko hanggang likod na raw kita siya. Nakaganon. Ba, malaglag ka sa upan mo. Oo. Tapos, alam mo yung naaalala ko. Tapos, parang nakikita ko na sinisiko siya nung katabi niya. Kasi parang aware yung katabi niya na sobrang no-no yun. Yes. Tapos, parang, alam mo yung wala talaga siyang pake. Tipong nakita ko pa siyang nag-open ng Candy Crush. Diyos ko.
Tapos, nag-check pa siya ng inbox niya, nag-check siya ng messenger niya, up to the point na nag-check siya ng FYP niya sa TikTok. Ng buong sound, tunog. Hindi ko naririnig kasi tanaw ko lang siya eh. Ganun siya kataas. Hindi, pero hindi naman tumunog yung TikTok niya. Hindi ko naririnig. Okay. Sige. Pero ang layo niya kasi, tanaw ko siya, kasi nandito ako sa bandang medyo likod ng konti. Okay. Tapos andun siya sa bandang unahan. Pero kitang-kita siya ng lahat. As in, I stood up, went to the restroom, tapos nung naglalakad na ako pabalik sa seat ko, kitang-kita ko, talagang kitang-kita yung phone niya, nakataas talaga. Parang naalala ko yan. Ano to, alam mo yung ginawa, ano yan The Boy and the Heron. Yun. Alam mo yung ginawa ko dyan? Nilawan ko ng flashlight, gano'n ako. Finlash mo. Finlashan ko ng flashlight. Ay, nako, bakit ka pupunta ng sinihan kung hindi ka manonood? Why? Bakit ka magtatapon ng pera? Diba? Tapos, alam mo yung... Tapos magre-reklamo ko ng inflation na wala kang makain pero magsisini ka tapos magsi-cellphone ka sa loob ng sinihan. Why? Jesus. Alam mo yung talagang sobrang lala. Talagang... God. Hindi pa yan yung Ito, meron pa akong isa. Meron pa akong isang natatandaan. Ito sa premiere din to. Kaya sobrang rude talaga. Yes. Kasi it's an event eh. True. You really went there to attend a screening. Parang you took some time out of your day to really watch this movie because you were invited to watch this. Yes. Tapos, meron nanonood na, nagpe-play na yung movie. Tapos, ito pa yung malala, drama yung movie. Oh, God. So, parang, I wanted to really put my 100% focus on the movie. Tapos, nagulat ba naman ako, nanonood ng Shopee Live, ang lakas pa ng volume. Oo. Oh my God. Yes, I remember that. Nalala mo ba yun? Oo. Ako ata yung lumingon dun para sawayin yun eh. Tapos, alam mo yung sobrang lakas, tapos ang dami ng lumilingon, hinahanap na kung sino. Tapos, nakikita ko na yung katabi niya na parang, huy, baba mo yan. Parang, sinasaway din siya nung kasama niya. At ito nakakatawa doon, if I remember that correctly, naka-headset siya. Parang naka-earphones siyang ganon. Pero sa sobrang lakas nung headset niya, isa lang yung gamit niya, naka-expose yung isa. Kaya yung isa, umaalingaw-ngaw. Sa sinihan. Tapos hindi pa naman sobrang parang soundproof yung sinihan na yun. True. Kaya nagbabounce yung ingay hanggang sa atin. Tapos sobrang bothered ako kasi ayun na yung dramatic part ng movie. Ito pa, isa pang maano ko doon, isa pang madagdag ko dyan. Okay? Doon sa mga nagse-cellphone sa sinihan. Ito, nangyari to last December, MMFF. And siguro, isi-segue ko na rin to sa next point natin kasi para siyang nasa gitna siya ng Venn diagram eh. Yun. Okay. Nanonood tayo ng The Kingdom sa Rockwell. Puno, sinihan. Sa harap natin, merong ale, putik, nagre-record. Ay, oo. As in like 5 minutes straight. Nakaganon yung phone niya. And unapologetic siyang nagre-record. Oo. Alam mo yung tipo para sa akin, seryoso ba? Like, akala mo dahil bumili ka ng ticket kasama doon sa binayaran mo, pwede mong i-record? Nakakatawa kasi sinasabi naman sa umpisa ng sine na it's illegal. Camcording is illegal. Exactly. Punishable by law. Parang, ano pa bang pagkukulang ng pagpapaalala? Exactly. Diba sinasabi niya nga, yun na nga eh, bawal sa batas mag-record ng sine. Bakit ginagawa? Tapos ito nakakatawa pa doon. Dito tinapik ko si ate. Sinabi ko, ma'am, bawal po yan sa batas. Ang sama pa naman ng tingin sa akin. Ako like, why? Tapos, alam mo ba yung kahit yung mga katabi niya, parang nililingon na siya, tapos nagbubulungan na parang tingnan mo tong isang yung, babae nire-record niya yung buong sine. Diba? Na parang, I mean, most people sit idly by, silently, kapag nakakakita ng alam nilang mali. And that's the wrong thing to go about it eh. Dapat kasi talagang, politely mo naman sasabihan na, excuse me po, mali po yan, na parang, di ba? Maayos ka naman magsasabi. Tapos, kung sino pa yung mali, sila pa yung galit. Parang sobrang... So, how very Filipino.
Diyos ko. Yung tipong sasabihan mo ng paalala na, ma'am, may batas po tayo dyan ha. Ito pa nakakatawa. At dagdag ko lang sa ganyan. May mga screening tayong nai-invite tayo na sinisequester yung phones for anti-camcording purposes. Oo. And especially kung yung mga movies, merong spoiler na talagang bawal malik. Kasi we do see the movies ahead of everybody else. Some movies, yes. Kaya talagang kung sino yung pwedeng mag-leak ng mga spoiler na yon, it's gonna be matitrace. From that screening. That screening yun. And ergo, yung distributor, yung PR nung sine na yon, malalagot sila. Especially kung malaman na nanggaling sa screening na kasama tayo, yung spoiler na nakalabas. Diba? There was this one time na ayoko nang ng pangalan, okay? Just gonna be saying this in a very general manner. Meron tayong isang friend na may nakita siyang, mabeding term, person of note, na kapag puslit na nga ng phone sa loob ng sinihan, okay, nag-video pa nung credits ng sine, na may end credit scene. Diba? Na parang, first of all, dun sa mga ganong klaseng screening, pinapapirma tayo ng NDA na, lalo na kapag yung kinukuha yung phone. Yeah. Diba? So parang, dun pa lang ba? Wala nang ibig sabihin yung agreement na pinirmahan sa mga taong to? Bakit? Because they have millions of followers? Yeah. They think they're above the law? I heard about that. And yun pa yung parang medyo na-off din ako doon is yung gumawa nun na nag-record siya ng portion of the movie. Kahit credits pa yun, it's still part of the movie. Still part of the movie. So, it's still illegal. Not to mention, illegal siya sa by law. Pumirma din tayo na bawal yon. And we agreed na we won't bring our devices inside. Oo. So, yun pa lang hindi niya sinunod, diba? Tapos, alam mo yung nung kinall out siya, nung nakakita, siya pa yung defensive. Siya pa yung nagalit. So parang, what? Ay, nako. Why? Alam mo yung... WTF ako doon ng konti. Diba? Why? Alam mo yung meme na, why? Talaga, dapat akong why? Why? Talaga. Diba? Ibang level yung entitlement. It's a privilege that you are invited to screenings like this. And yun na nga, tama ka doon, the entitlement. Oh my God. Na tipong parang dahil may sizable following ka, you're able to break the law? And even an NDA? Parang wow, lakas mo. Strong. Yun yung ay, yeah. Pero to be fair hindi lang naman dito nangyayari yan. It's not very Filipino. Pero alam kong sa Amerika, mas malala din. Well, malala din yung ganyan nila. Sige. Sige. Go ahead and at me. Sabihin nyo na semantics tong sasabihin ko. Wala naman silang batas sa states na anti-camcording. Talaga ba? Wala. So, mas mahigpit pa pala sa atin? Mas mahigpit sa atin. Kasi, may history kasi tayo na sa atin nanggagaling yung mga nasa bangketa na DVD at VCD noon. Okay. So, doon nanggagaling yung anti-camcording law. Okay. Ngayon, for those people who thought na parang antiquated na siya kasi wala namang DVD, wala namang VCD binibenta sa bangketa masyado na ngayon. Sa Telegram nila inaano yung mga movies. Yun na nga. May nag-a-upload ng isang buong sine sa Telegram at sa TikTok. Oo. So it's funny na parang the law that was created to fight or combat piracy in one form is actually still important, yung batas na yun, today because piracy has taken another form na parang digital na. So yung parang, oh my God, what's with putting away your phone for a couple of hours? Alam mo, I hate to say it, pero talagang it boils down to the attention span, the short attention span. True. Of people nowadays, especially kapag alam mo yung, napapansin ko, they always bring out their phones dun sa mga exposition part ng movies. Yes. My God. Sige. Tapos, not to mention, dun din sila nag-uusap. Doon sila umiingay and then, alam mo yung parang, ito na kasi, I think this is just my theory.
partly then because of the pandemic and how it shaped our parang media consumption behavior. Na dahil nasanay tayo for few years na hindi tayo nanonood ng sine, nasa bahay lang tayo, nanonood tayong streaming, and we can do anything. We can pause the movies and we can rewind them if we missed something, tapos may mga subtitle. Parang, alam mo yon, nagbago din yung attention span ng mga tao talaga eh. True. Kasi ayun, behavior, very bahay behavior yun eh. Yung nag-uusap kayo kapag medyo bumagal yung pangyayari sa sine. O maglalabas ka ng cellphone bigla. Oo, bigla kang mag-check ng ng notifications mo kapag medyo umano. Kasi ganun ka sa bahay. True. So parang dahil nasanay ka na sa streaming ka nanonood and you can do a multitude of other things while watching a movie, dinadala nila sa sinehan. Mm-hmm. So parang yun. Kasi I can't really say na mga bata lang ang gumagawa nun. No, it's not a generational thing. It's not. Kasi kahit mga matatanda, nakikita ko mas sila pa nga Sila pa, actually. Diba? Lalo na yung cellphone na naka-bright. Oh my God. Ito, masabi ko lang. Sige. Ang bright-bright na ng cellphone nila. Ang laki pa ng font. Kaya parang baka naman pinapabasa nila lolo't lola yung mga text nila. Anak naman ang kamote. Ayoko naman basahin yung text mo yung message sa'yo ng jowa mo Lagago, nagsisext na pala si lolo no? Ew! Oh God. Sorry, madagdag ko lang yung isa ganyang cellphone. Naalala ko nung last year, if I'm not mistaken, nanonood tayo ng Killers of the Flower Moon sa Rockwell naman. Ngayon, this is proof, that poor cinema etiquette is not also a class thing. Yes. Okay? Even the most bougiest of cinema goers. Kumbaga, yun na yung medyo alte. Diba? Yung mga nanonood dun sa power plant. True. At hindi pa basta, yung VIP cinema pa to. So parang IMAX na yung presyo din almost. So can afford. Can afford talaga. Killers of the Flower Moon, 3 hours. Famously or infamously. Okay? Ngayon, natuwa tayo nung una nakita natin, wow, okay, sige, puno yung sinihan. Lalo na nakita natin, puro mga mga of the younger generation pa na parang, wow, nakakataba ng puso na the kids are into Scorsese, kumbaga. Yeah. Ganon. 2 hours into the film, tama ka may exposition part doon bigla. May nag-YouTube, ang lakas-lakas. Diyos ko, Mario Joseph. Anong YouTube? Parang may nanonood ata ng video, ng music video or something. Na parang dapat tingin akong ganun. Tapos mo yung napakasmag pa niya nakaganon talaga parang. Hindi ko alam kung sinaway ba siya nung katabi niya kasi nakita niyang tumingin ako or what. Wala na akong pakialam. Pero yung ganun na parang Why? You agree into this social contract when you buy a ticket that you're going to watch a movie. Okay? Operative word is watch the movie. Sige, fine. Operative words. Hindi mag-cellphone ka doon. Not to watch your phone. Oo. Not watch some YouTube channel. Alam mo, ito, sige, sabi ko lang, may isang exception lang sa ganyang rule. Yung mga senior citizen ng Quezon City at ng Makati na ginagawang tulugan yung sinihan every Monday and Tuesday. Fine. Sige, mag-usap kayo lang. Gusto niyong gawin yan? Sige to. Kasi, ginawa nung na parang that's their screening. Parang join them at your own risk. Okay. Kumbaga. Pero alam mo, yung mga ganun nga yung tipong pinakatahimik pa kasi tulog sila. Yung iba. Oo. Yung naalala ko. Mas gusto ko pa yun hindi sila nagsi-cellphone kasi tulog sila. Yung naalala ko isang beses na tayo na, John Wick. John Wick 3. Tapos parang senior citizen screening nga tayo nakasabay natin kasi hapon tayo nanood noon years ago. Tayo lang yung maingay. Kahit puno yung sinihan, patingin natin, puro matatanda. Senior citizen screening. Pero halimbawa, let's say naman, ako naman, meron naman akong exceptions naman pagdating sa paggamit ng phone. Yes. Meron naman, tama ka. If it's for emergency. Yes. Or kung halimbawa,
talagang urgent na communication ang purpose nung pag-check mo ng phone mo. Or if ever you wanna take notes, let's say, na, you wanna remember something about the movie and you wanna type it to, Tama. parang look it up later. Pero even then, be very, very discreet. Yan. Wag naman yung tipong mag-notes kasi biglang ganun ka na, parang all caps bright pa yung screen mo. Parang, magde-take notes ka tapos biglang nag-check ka na rin ng FYP. Diba? O kaya nag-ano ka na ng Shopee Live. Shopee Live ka na. So, yung meron namang hindi naman absolute. Yung sinasabi natin na yung sa pagsi-cellphone inside the cinema. I mean, you can do it pero discreetly and case-to-case basis. Yon. If it's if it's important, if it's an emergency, if it's urgent, parang hindi naman kasi urgent yung mag-Candy Crush. True. Diba? True. Ito na lang. Last na lang to. For me. Okay? Na parang personal pet peeve ko siya. Kasi this speaks more to your upbringing, kumbaga. Sorry, pasintabi sa mga matatamaan na. I find it disgusting when people leave all their crap kung saan sila umupo and not bring it outside with them. Yung mga basura. Basura. Oo. Grabe, ano mo yung sobrang lala niyan, lalo na nung pre-pandemic na mga Marvel. Oo. Diyos ko, Mariosep, nakakasulasok yung sinihan pagkatapos nun. Kalat-kalat pa yung mga popcorn. Alam mo yung umaagos yung soft drink sa sahig. Lalo na sa Mega Mall kasi diba, yung lalo na sa babae sa Mega Mall, may slope yun, diba? Tapos na ang lagkit nung sahig. Diba, parang, ano ba to? Oh God. I mean, maliban dun sa parang, have you no manners, parang nakakaawa naman din yung, cleaning crew. Oo. Nung sinihan. Na parang, imbis na makapagtapos sila ng task nila in time for the next screening to start, they take a bit of time kasi they have to clean all this crap off the floors. And also affect the next screenings. Exactly. True. Moving on, diba? Lahat malilate dahil dun. True. Tapos kaya nga andun yung basurahan sa may pinto eh. Oo. Diba? Tsaka ano ba naman yung bitbitin mo na lang? Ano ba naman yun? True. Diba? Kung ubos mo na, kung wala nang laman. Tama. Di ang gaan na lang nun. Parang hassle pa ba? Tama. Dalhin mo yun, tapos itapon mo. Exactly. Like, parang, yun eh, that also speaks to, unfortunately, a pervasive culture of entitlement dito sa Pilipinas. Na parang, tayo sa labas, ako, may nakikita akong mga iba na, alam mo yung tinatrato yung mga janitor, yung mga server, kwagja, with maintenance crew, kahit sa kondo, sa nakatira, na parang inaalila ng mga tao, na parang does that make you... They treat them like the help. Parang, parang you can carry your own weight. Exactly. Parang does that make you feel superior? Does that fill a void na parang kailangan magmakalamang ka sa ibang tao? Parang serve me. Oo. I have a crown. Parang true. Parang ganun ka ba ina-handle sa bahay mo na kailangan mo manlamang na ibang tao? That's not our problem. Okay, namin problema na ganun yung trato sa'yo sa bahay mo. Pero, ayun nga. Ay, nako. Gabi na naging psychological. Naging psycho-trailer na eh. Ay, nako. Yung kinakabog na ako bigla eh. True. Ikaw, sige, one last na lang before we wrap up. What are the biggest pet peeve that you have sa mga nakakasabay mo sa sinihan? I wouldn't say biggest. Sige. Kasi nasabi ko na yung biggest eh. Yung talagang ingay and yung cellphone. Pero kung ang personal pet peeve mo is yung about the basura, ako naman, one of my personal pet peeves is yung magdadala ka ng bata sa movie na hindi pambata. Yes. Tapos sobrang ingay, nakaka-istorbo. Naalala ko, parang 2023 MMFF. Parang the movie is about LGBT. So malamang hindi pambata yon, 'di ba? True. Parang parental guidance. Pero parang hapon kasi siya. So parang I don't know if it's parang binitbit mo lang ba yung bata para makalabas ka sa bahay or something. Pero alam mo yung
dinala nila yung anak nila dun sa movie na pinapanood natin, tapos pinanood yata nila ng Cocomelon. Oh God. Para lang tumahimik. Pero, Ay, nag-iingay pa rin, tas tumatakbo-takbo dun sa upuan. God, I freaking remember that one. Tapos, alam mo yung sobrang Oh, I mean, God. the movie was okay. Hindi naman siya kailangan ng 100% focus. I mean, was it? I know, I remember it. Wag na natin pag-usapan yung movie. Okay, sige. It's not about the movie. Oh, sige. Okay. Pero yung sinama niya yung bata, tapos para manood ng sine, tapos bibigyan niya ng cellphone. Ayun na nga So, combo. Combo pa. Ang ingay ng bata, nagtatatakbo, may hawak na Cocomelon na ang lakas-lakas. Tapos, yung nanay, nakikipag-usap pa dun sa amiga niya. Hindi rin sila nanonood. Gabi, no? Ano siya, no? Ito, daycare. Combo. Ayun, isa sa mga sobrang combo talaga yun. Sabi ko, talagang, Lord, you're testing me, Lord. O nga, no? Lord, tinetest niya kami dun sa sine. Pati ba yung kasama namin sa sine din? Tapos, alam mo yung, di ba, parang, I would be a lot more patient and understanding, and mas maiintindihan ko pa kung pambata, kung halimbawa, let's say, Minions yung movie. Or Sonic, let's say. Oo. Yon, yung mga pambata, yung mga Kung Fu Panda, yan. Kapag yan yung pinuntahan ko na movie, screening, sige lang. I set my expectations na may mga bata na mag-iingay, they will squeal, they would laugh, they would, Mami, Sonic kasi Sonic. Mami, Sonic. May mga magtatakbuhan. Given na yan Tama. Pero yung mga hindi pambata na movie, yun yung parang, why would you bring children to these movies na hindi pambata? Yes. Pwede bang lahat na, a petition for all non-children's movies, gawin na R16 lahat? Yun na nga bakit? Ang tanong ko, bakit hindi na control ng cinema? Kasi they should be the ones. Dapat nga, di ba, kapag yung mga movies, hinihinga nila ng ID. Technically, kung 18 na. That movie was PG. So kapag sinabing PG, children can come inside with an adult. Sabi nga dun sa, I love you, honey. Tsaka, doon ka sa kamila. GB GB, tsaka si James Shoutout sa mga cool pals. Yan. Pero yung, gano'n na parang, parents, we implore you naman to please exercise wisdom sa ganung bagay. If you want to watch a movie, pwede namang siguro yung sa araw na pwedeng maiwan kay lolo, kay lola, kay tito, kay tita yung mga bata, mag-date kayo mag-asawa. Or ikaw, yung dun sa sining yung sinasabi mo, na parang, yung bata nga, may kasamang yaya pa nun Oo. Diba? Na parang akong... Si yaya, nagsiselfone din. Na parang, bakit hindi na lang si nanay at si amiga ang nanood nung sine? Oo. Bakit kailangan, nagsayang kayo ng ilan yun? Dalawa silang babae. Director's Club yun Director's Club yun. Oo, dalawa silang babae. We pay the premium to have a better movie experience. Kapag ganyan, we watch IMAX, we watch Director's Club to avoid, the big crowds, yung mga Oo. Kasi nga, we do have our own pet peeves. Tsaka may comfort din na binabayaran tayong extra doon, di ba? Oo. Pero yung tipong parang, oh my God, please naman. Lord, you're testing us. Lord. Baka may magawin ako dito, baka mapasigaw ako ng Lord patawad bigla. Huwag naman. Ay, nako. Pero ayun. Parang yung kids na maiingay and unruly and sobrang, alam mo yung hindi masaway, tumatakbo sa buong sinihan, tapos yung parent didn't even bother. Pakialam. Oo, walang pakialam. Parang hinayaan na lang niya na yung anak niya makasira ng movie watching experience ng iba. Yan. Ano mo yung why is being considerate such a foreign concept for so many people nowadays? Hindi naman all, pero so many nga. marami. Hindi ko ina-all. So many. Kasi
I mean, hindi ko naman sasabihin na this was pre- and post-pandemic thing. Hindi eh. Pero yung tipong parang, bakit ganun? Parang after the pandemic, parang mas lumala yung mga ganung behaviors. Because nga of the, Nako. the change, the media consumption behavior. That is true. And the shortened attention span of people. Ay, nako. Okay, Alam mo, my chest. Off my chest, PH. Ay, nako. Thank you. Napaka-therapeutic nitong episode na itong ginawa natin. I can sleep with a smile. That is true. So, kayong mga Cinegeeks, share nyo sa amin, what are your biggest pet peeves that people do in the cinema na inconsiderate? Share with us. Oh. Support group. Yes, share with us your thoughts via the comment section below or yung comment section sa Spotify. Meron ba sa Apple Podcast? Parang wala, di ba? Parang wala eh. Parang wala. Or yung comments dito sa FB and IG nitong post ng episode na to. Please, let us know. Yes. And of course, as always, don't forget to set your players to automatically download our new episodes so you don't miss out on our fun Cinegeek conversations. And while you're at it, give us a 5-star rating. Baka naman, or thumbs up. kayo. Thumbs up. Yes. On Spotify, Apple Podcasts, and of course on YouTube. Yes. If you had fun or learned something new during this episode or kung nakarelate kayo sa amin. Yes. O kung hindi na naman, kung talagang, kung gusto nyo kaming awayan dahil tinamaan kayo sa lahat na sinabi namin. O kung gusto nyong i-defend yung mga ganyan na pet peeve and to enlighten us kung bakit nangyayari yung mga ganon. Sabi nga ni The Rock just bring it. Bring it. Okay. Yeah. For my co-host Troy, this has been Angela. Thank you for watching or listening to the Cinegeeks podcast where movies, TV, and all things geek collide. Peace!